Ito ang balita. Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Rosalie Cos. Magandang tanghali, ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Pagsasampa ng motion for reconsideration sa desisyon ng Supreme Court na isauli sa PhilHealth ang excess funds nito, pinag-aaralan na ng pamahalaan. Resigned Justice Undersecretary Jose Cadiz, iimbestigahan na rin ng Ombudsman. Dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Go, inilipat na sa Correctional Institute for Women. At kontrobersyal na Rolls-Royce ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya hindi pa rin bumenta sa ikalawang auction ng Bureau of Customs. Naniniwala ang ilang mambabatas na dahil sa delikadesa kaya nagbibitiw sa leadership positions ang ilan nilang mga kasamahan. Sa gitna pa rin ito na nagpapatuloy na flood control scandal. Ito ang balita. Walang direktiba si House Speaker at Isabela 6th District Representative Faustino Bojidi III sa mga kasamahan nito sa Kamara na idinadawit sa flood control scandal na magbitiw sa leadership positions. Naniniwala ang ilang kongresista kusang loob itong ginawa ng kanilang mga kasamahan dahil sa delikadesa. I think kailangan talaga na makita ng taong bayan na tayo meron delikadesa. So one way of showing our delikadesa is para ipakita na hindi tayo excused or insulated kung ano man yung mga dapat na inimbestigahan ng gobyerno. Feeling po ng mga involved members na tingin nila baka makasama doon po sa, syempre we want to be able to raise the integrity of the House at this point. Kung tingin nila makakasama yun sa, I guess, doon sa integrity of the House, they are free to basically make these calls themselves without having to wait for the House leadership to actually ask them to vacate their posts. Kamakailan nagbitiw si Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin sa Commission on Appointments. Ito ay bagaman hindi naman kabilang si Garbin sa mga isinasangkot sa flood control scandal. Gayunman, kasamahan nito sa partido dati si Elizalde Co, na sentro ng kontrobersya sa umano'y insertions sa 2025 national budget at kickback system sa flood control projects. Ayon kay Congressman Garbin, ginawa niya ang desisyon matapos pag-isipang mabuti at para magkaroon ng mas independent position sa Kongreso. Hindi rin anya ito bunsod ng anumang disagreement, sama ng loob o hidwaang politikal. Bukod kay Garbin, nagbitiw din bilang House Assistant Majority Leader si Uswag Ilonggo Party List Representative James Jojo Ang. Isa si Ang sa mga kongresistang inirekomenda sa Ombudsman na imbestigahan dahil sa umano'y kaugnayan sa construction companies na nakakuha ng kontrata sa pamahalaan. Naniniwala naman sina Congressman Ridon at Adjong walang inaasahang malaking pagbabago sa House Committee chairmanships, pero ang desisyong ito nakadepende pa rin kay House Speaker D. III. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hinamon ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang Malacanang na ipaliwanag ang pagtanggap sa pagbibitiw sa pwesto ng ilang cabinet members, partikular na ang mga idinadawit sa maanumalyang flood control projects. Kabilang narito si Justice Undersecretary Jojo Cadiz na nagbitiw kahapon December 5. Idinawit si Cadiz ni Saldico na tumanggap umano ng kickback para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nagbitiw din sa pwesto si dating Budget Secretary Amena Pangandaman na tinukoy ni Ko na nag-utos sa kanya umanong magsingit ng 100 billion pesos na halaga ng mga proyekto sa 2025 budget ayon umano sa direktiba ni PBBM. Bukod sa kanila, nawala rin sa pwesto si dating Executive Secretary Lucas Bersamin na idinadawit naman ni dating Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo sa flood control scandal. Mariing itinatanggi ng palasyo ang mga paratang ni Ko laban kay PBBM. Si Zaldico ang nagpagkit kay Yusek Jojo Cadiz. Kailangan ng paliwanag ngayon kung bakit siya tinanggal. Sa isang banda, sinasabi ng
Malacanang na walang anumang value yung testimonya ni Zaldico. Pero ngayon, hindi lang isa, kung hindi dalawang opisyal na, in fact, 3 opisyal na ng kabinete ni Pangulong Marcos Jr. na pinangalanan ni Zaldico ang natatanggal o sinisibak sa posisyon. Kaya ibig sabihin, ano pa ang batayan sa pagtanggap ng resignation so-called o pagsibak sa kanila, kundi yung pagkakasangkot sa kanila sa pamamagitan ng testimonya or mga aligasyon ni Zaldico. So parang pag-amin ito na merong laman talaga yung sinasabi ni Zaldico. Panibagong personalidad mula sa hanay ng mga opisyal ng pamahalaan ang iimbestigahan ng Office of the Ombudsman. Ayon sa Ombudsman, sa pagkakataong ito, ang nagbitiw na opisyal ng Department of Justice ang pagtutuunan ng pansin ng ahensya. Ito ang balita ni Evan Alvarez. Isasama na ng Office of the Ombudsman sa humahaba nilang listahan ng iimbestigahang opisyal ng pamahalaan ang kabibitiw lamang sa pwesto na si Department of Justice Undersecretary Jojo Cadiz. Kamakailan, lumabas na mayroon umanong koneksyon si Cadiz sa construction company na nakakuha ng 100 milyong pisong mga kontrata sa Ilocos Norte mula sa gobyerno. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, hindi nila ipagsasawalang bahala ang mga impormasyong ito at titingnan kung saan sila dadalhin ng mga ebidensya. Definitely, that is something that the Ombudsman has to look into. Given all the allegations, however not yet sworn into, but there are other reports as well of his involvement. And so definitely there will be a fact-finding body that will be dedicated to that as well. Para naman sa Department of Justice, ipauubayan na nila sa Ombudsman ang investigasyon para sa dating kasamahan sa ahensya. Tiniyak ni Prosecutor General Richard Fadulion na hindi naging parte si Cadiz ng anumang investigasyong may kaugnayan sa flood control scandal. We leave that to the discretion of the Ombudsman as to whether or not they will conduct an investigation on that aspect. Because as it is right now, department, like I said, if the concern is that there is conflict because of the position of Undersecretary Cadiz, here in the Department of Justice, it's you may as well be informed that insofar as all the investigations pertaining to flood control, Undersecretary Cadiz has never been involved and was not involved in any of it, as it is directly under the supervision of the Office of the Secretary. Bago nagbitiw, nagsilbi bilang Undersecretary ng Immigration and Special Concerns Cluster si Cadiz. Si Cadiz ay una nang binanggit ni dating Congressman Zaldico bilang umano'y bagman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakipag-meeting sa amin ni Speaker Martin si Yusek Jojo Cadiz. Sabi niya, masama raw ang loob ni Pangulong Marcos, wala raw siyang natatanggap na remittance. At dahil laging napapagalitan si Speaker Martin ang Pangulo mula Setyembre hanggang November, inutusan niya ako na mag-deliver ng 1 billion pesos para kay BBM. Ayon pa kay Yusek Jojo, nang ipaalam niya ito sa Pangulo, ang utos sa kanya ng Pangulo ay mag-ingat at siguraduhin si Yusek Jojo lang ang maghahatid. Kahapon, sa pahayag ng tagapagsalita ng Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi pa napapag-usapan ang mga isyong ito kasama ang Pangulo. As of the moment, we have not talked about that. But if there's a need for investigation on that issue, so let the investigation be done. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ni Prosecutor General Anthony Fadulion na kabilang na sina resigned Congressman Zaldico at dating Senator Bong Revilla sa mga bagong naisama sa reklamong isinampa sa Department of Justice kaugnay ng umano'y maanumalyang flood control project sa Bulacan. Ayon kay Fadulion, itinuturing ang dalawa bilang mga proponent ng mga sinasabing ghost flood control projects
ng Sims Construction sa naturang lalawigan. Sinabi ng DOJ na natanggap na ng kampo ni Revilla ang kopya ng reklamo at hinihintay na lamang nila ang pagsumite nito ng counter affidavit. Dagdag pa ng DOJ, meron na silang 5 reklamo hinggil sa umano'y maanumalyang ghost project sa Bulacan. 3 rito ay inaasahang matatapos ang preliminary investigation at maisusumite ang resolusyon bago mag-December 15. Samantala, bahagyang naantala ang paglabas ng resolusyon sa dalawa pang kaso dahil sa pagkakadagdag ng mga bagong proponent. Reason for this is that initially, those who were charged in those 2 cases only involved DPWH officials. But eventually, there were pieces of evidence that were submitted by the National Bureau of Investigation, and this time it included proponents. So we have to give them that opportunity also to be able to file their respective counter affidavits with respect to the complaint. Tama na ibalik sa PhilHealth ang 60 billion pesos na excess funds nito. Ayon kay Vice President Sara Duterte, dapat igalang at kilalanin ang desisyon ng Supreme Court. Marapat din talaga na ilaan ang anumang sobra nitong pondo para sa kapakinabangan ng mga miyembro. The Supreme Court is the final arbiter of legal cases in our country, and if they say that it is unconstitutional, then it is, and then it should be returned. Rightly so, because dapat ang pera ng PhilHealth ay binabalik or nire-reinvest balik sa health programs ng ating bansa. Kinikilala ng ilang senador ang desisyon ng Korte Suprema patungkol sa 60 billion pesos na pondo ng PhilHealth. Gayun din ang paglalaan ng pondo para rito mula sa panukalang budget para sa susunod na taon. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Agad nagpahayag ng suporta ang ilang senador sa Supreme Court ruling na dapat isauli sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang inilipat na 60 billion pesos excess fund sa National Treasury. Para kay Senator J.V. Ejercito, isa sa mga pangunahing may akda ng Universal Healthcare Law, ang pagbabalik ng pondo sa PhilHealth ay isang pagtatama. Hindi anya dapat tinatawag itong excess funds lalo na't kulang pa rin ang pondo ng ahensya para sa kalusugan at maraming mamamayan ang nabibigatan sa gastusing medikal at pagpapaospital. Binigyan din naman ni Senador Christopher Bongo na ang pondo ng PhilHealth ay para sa PhilHealth. Hindi lang anya malaking panalo ang desisyong ito ng Korte Suprema, kundi maituturing rin na hustisya sa mga Pilipino, lalo pa ang mga mahihirap na pasyente na napagkaitan ng sapat na serbisyong medikal. Iginita man ni Senador Risa Ontiveros na labag sa konstitusyon ang ginawang paglipat ng reserve funds ng PhilHealth. Isaanya itong pagtutuwid ng Korte Suprema sa malaking pagkakamali ng gobyerno at masisiguro ang pagsisilbi sa lahat ng Pilipino ay sa mithiin ng universal health care. Habang para kay Senador Loren Legarda, tama ang desisyong ito at kasang-ayon sa matagal niya na ring ipinaglalaban na dapat manatili sa PhilHealth ang sariling pondo nito. Umiiral niya ang mga subsidiyo upang protektahan ang sambayan ng Pilipino at hindi upang ilihis sa ibang layunin. Paliwanag naman ni Senate Finance Committee Chairperson Sherwin Gatchalian, may 60 billion pesos na alokasyon na sa proposed 2026 national budget. Bukod pa ito sa 53 billion pesos na regular na taunang pondong inilalaan ng pamahalaan para sa PhilHealth. Kasang-ayon niya ang 60 billion pesos allocation na ito sa Supreme Court ruling. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling pag-aaralan ng Office of the Solicitor General ang utos ng Supreme Court na ibalik ang nasa 60 bilyong piso ng PhilHealth. Sa inilabas na pahayag ng Presidential Communications Office, sinabi nito na nire-respeto nila ang naging desisyon ng Supreme Court. Ngunit, re-reviewin pa rin ng OSG ang ruling upang mabatid kung ano ang maaari nilang gawin, kabilang na ang pagsampa ng motion for reconsideration. Wala pang impormasyon si Vice President Sara Duterte sa report ng Accredited Panel of Experts ng International Criminal Court kaugnay sa medical condition ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
Ayon sa Vice Presidente, tanging ang abogado ng former president ang nakakaalam ng impormasyong ito. Hindi ko alam kung nasabit na ba yung medical records. Ang pinaka siguro tamang tao na sumagot kung ano yung nangyayari sa kaso ay si Attorney Nicholas Kaufman. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Attorney Nicholas Kaufman na natanggap na nila ang kopya ng report. Gayunman, hindi pa niya maaaring isiwalat ang nilalaman nito. Dalawang may sakit na senior citizens ang inasistihan ng UNTV News and Rescue Team sa Leyte at Butuan City. Samantala, isang lalaking nabangga ng humaharurot na sasakyan sa Cagayan de Oro ang tinulungan din ng grupo. Ang detalye sa report ni Lisel Nael. Bago kita lumakat, makuha lang itong vital sign. Sa Tacloban City, Leyte, isang tawag ang natanggap ng UNTV News and Rescue Team sa Leyte noong Huwebes, December 4. Tungkol ito sa 70 taong gulang na lalaki na may karamdaman na nais sana mailuwas sa Apalit, Pampanga para maipagamot. Kinilala ang pasyente na si Generoso Nankilda, residente ng Baybay City, Leyte. Agad namang tumugon at tumungo ang team sa bahay ng pasyente dahil sa katandaan, hindi na nito maiunat ang kanyang mga kamay at paa. Yan na, wala na ulo na yun, wala ka rin nakabat, malul. Damo na. Ay, malul. Ay, masakit. Mabalhod. May allergy ka tayo, pagkaon, gamot. Dire-diretso sila paguloy. Dire-diretso sila, waray, kunyari, interval, every 5 minutes, maundang. Matapos i-assess, kinuna ng vital signs ang matanda at inilipat sa stretcher upang maisakay sa rescue van. Inihatid muna siya sa Naga-Naga, Tacloban City upang magpalipas ng gabi. Kinabukasan ay maayos na naisagawa ng timang paghatid sa pasyente patungo sa Daniel Z. Romualdez Airport. Habang nasa biyahe, patuloy na minomonitor ng timang kanyang vital signs upang matiyak ang kaligtasan nito hanggang sa makarating sa paliparan. Sa Butuan City, isinugod naman sa ospital ng UNTV News and Rescue Team ang isang senior citizen sa Butuan City na nakararanas ang pagbaba ng oxygen level sa dugo noong December 4. Kinilala ang pasyente na si Marivic Avisado, taga-barangay Port Poyohon. Kagagaling lamang sa goiter surgery ng lola at 2 linggo na ang nakalipas mula nang makalabas ng ospital. Nakahiga lang, hindi makakilos at hindi makapagsalita dahil sa tubo na nakalagay sa kanyang lalamunan. Agad nagsagawa ng initial na assessment ang team sa matanda at napag-alamang mababa ang kanyang oxygen saturation kaya agad din siyang binigyan ng oxygen support. Mabilis namang isinugod ng team ang lola sa Butuan Doctors Hospital upang matugunan ng iba pang pangangailangang medikal kaugnay sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Sa Cagayan de Oro City, isang tawag naman mula sa City Disaster Risk Reduction and Management Office ang natanggap ng UNTV News and Rescue kahapon December 5. Ito ay tungkol sa isang 21 anyos na lalaki na biktima ng hit and run incident sa Barangay Patag. Ang biktima ay napag-alamang delivery rider na nagbabiyahe patungo sana sa kanyang last delivery sa Barangay Nazaret at pauwi na rin sana nang mangyari ang aksidente. Padulong ko dito sir, pa Nazareth na ako, paubos ko. Paubos ka. Tingala na lang ko. Nay ka nang sugke baka sugke na patagan bitaw. Base sa salaysay ng delivery driver, mabagal umano ang kanyang takbo nang biglang may bumangga sa bandang likuran ng kanyang sinasakyang motorsiklo kung kaya siya natumba. Dagan ako diri ra. Sakto ra ang dagan nato sir. Manaras mga 40 siguro. Oh, okay. Amin ako mo tingnan na mo na siya ba. Dagan na. Di na siya magiba kung kancha, kapadali siya. Oo. Tingala na lang ko ni kancha, isisipan ko pa right side. Oo. Kaagad namang nilapatan ng UNTV News and Rescue ang nasabing Grab driver na nagtamo ng galos sa iba't ibang bahagi ng katawan at dinala sa Polymedic Medical Plaza. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna,
Makipag-ugnayan po sa UNTV News and Rescue Hotline 8911-UNTV o 8911-8688. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nailipat na kagabi sa Correctional Institution for Women o CIW si dismissed Bamban Mayor Alice Guo. Pinangunahan ng Special Tactics and Response Team ng Bureau of Jail Management and Penology ang transfer operation, katuwang ang mga tauhan ng Eastern Police District, Bureau of Corrections at Standby Medical Team. Kasamang inilipat sa CIW ang kanyang mga kapwa-akusadong sina Rachel Joan Carion at Jamelyn Cruz. Hindi pa rin bumenta sa isinagawang second auction ng Bureau of Customs ang kontrobersyal na Rolls-Royce Cullinan ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Wala ring nagka-interes sa Bentley Bentayga na nagkakahalaga na lang ng 13.8 million pesos mula sa dati nitong presyo na 17.3 million pesos. Tanging ang pulang Toyota Tundra at orange Toyota Sequoia ang nakuha sa isinagawang subasta. Hindi pa malinaw sa ngayon kung magsasagawa ng ikatlong auction ang BOC. Nagbabala ang Land Transportation Office o LTO sa publiko hinggil sa kumakalat na maling impormasyon online na nagsasabing magsasagawa ng mga bagong patakaran ang ahensya kasama ang Highway Patrol Group o HPG. Ayon sa naturang mga post, magsisimula umano ang LTO at HPG ng agarang pagpapahinto sa mga imported at exotic na sasakyan upang inspeksyonin ang mga dokumento ng impormasyon o importasyon at buwis. Susuriin umano ang mga engine number at papatawan ng parusa ang mga illegal modifications gaya ng malalakas na tambucho. Naglabas din umano ng memorandum ang LTO chief na nag-uutos sa HPG na mag-issue ng ticket sa mga sasakyang may gulong na higit 5 taon na dahil ang mga ito umano ay hindi na roadworthy. Nilinaw ng LTO na hindi totoo ang mga naturang pahayag at walang direktiba, polisiya o memorandum na inilabas si LTO Chief Assistant Secretary Marcus Lacanilao kaugnay ng mga nabanggit na issue. Pinaalalahanan ng ahensya ang publiko na mag-verify lamang ng impormasyon mula sa mga opisyal na channel ng LTO at iwasan ang pagbabahagi ng mga hindi beripikadong post na maaaring magdulot ng kalituhan o hindi kinakailangang pangamba. Nagpapasalamat si Vice President Sara Duterte kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa konstruksyon ng Bukana Bridge sa Davao City. Ayon sa pangalawang Pangulo, ang kanyang ama ang gumawa ng paraan upang maitayo ang naturang tulay. At that time na mayor ako, may budget ang coastal road pero unfunded ang bridge. And it was made known at the time to former President Duterte that the bridge is unfunded. At siya ay naghanap ng paraan para mabigyan ng pondo yung bridge. Bukod kay FPRRD, kinilala rin ni VP Sara ang tulong ng China sa proyektong ito. Bilang Dabawenyo at bilang Mindanaon, nagpapasalamat ako kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil ang totoo talaga niyan, alam niya at the time yung problema ko bilang mayor. And yes, as I said, yung source of fund, ang People's Republic of China, sila yung pinagpapasalamatan ko. Sumang-ayon ang US Supreme Court na pakinggan ang isang kaso kung ang ilang mga batang ipinanganak sa Estados Unidos ay may karapatang maging mamamayan ng bansa. Gayunman, wala pang itinakdang petsa para sa pagdinig. Ngunit anuman ang magiging desisyon ng korte, malaki ang magiging implikasyon nito sa ipinatutupad na immigration crackdown ng administrasyon ni President Donald Trump. Magugunitang noong unang araw ng panunungkulan ni Trump, noong Enero, nilagdaan nito ang isang kautusan na wakasan ang birthright citizenship ng mga bata na ang magulang ay iligal na naninirahan sa Estados Unidos. Inaprubahan ng Estados Unidos nitong Huwebes ang pagbebenta ng mga armas na nagkakahalaga ng $2.68 or $2.68 billion sa Canada.
Ito ay sa gitna ng mas pinaigting na defense spending ni Prime Minister Mark Carney at ng mga pangamba sa relasyon ng Ottawa at Washington. Ayon sa US State Department, kabilang sa mga armas ang hanggang 3,414 BLU-111 bombs na may bigat na 500 pounds bawat isa para sa troop formations at 3,108 GBU-39 bombs na idinisenyo para sa stationary targets. Kasama rin ang mahigit 5,000 JDAM kits na kayang gawing guided munitions ang mga unguided bombs. Sa pahayag ng State Department, ang pagbebenta ay magpapalakas sa kayahan ng Canada na magpatupad ng credible defense, makipag-ugnayan sa US forces at mag-ambag sa continental defense. Formal na tinanggap ni Prime Minister Narendra Modi ng India si Russian President Vladimir Putin nitong Biyernes sa New Delhi. Dito, tinalakay ng dalawang leader ang mas malalim na ugnayan sa depensa at kalakalan sa gitna ng matinding pressure mula sa Estados Unidos na itigil ng India ang pagbili ng langis mula sa Moscow. Ipinagkaloob kay Putin ang red carpet welcome, honor guard at 21-gun salute sa Presidential Palace bago nagsimula ang formal na meeting. Kasama sa agenda ang malalaking defense sales, co-production ventures, pagbili ng enerhiya at mas malawak na economic engagement. Sa simula ng talakayan, sinabi ni Putin na inaasahan niyang magiging fruitful ang araw sa pagtalakay ng maraming dokumento kaugnay ng depensa, teknolohiya, aircraft at space exploration. Nagpahayag si Modi sa social media na ang India-Russia friendship ay time-tested at nakapagbigay ng malaking benepisyo sa mga mamamayan. Inilabas na ng Wish 1075 ang mga nangunguna sa bawat kategorya sa nalalapit na 11th Wish Music Awards, kasabay ng patuloy na pag-init ng kompetisyon sa iba't ibang genre. Muling naramdaman ang malakas na suporta ng fans ng SB19 na 18 matapos dominahin ng grupo ang maraming kategorya tulad ng Wishclusive Pop Performance of the Year sa kanilang kantang Damn at Wishclusive Ballad Performance of the Year para naman sa awiting Time. SB19 din ang nangunguna sa iba pang song categories gaya ng Wish Pop Song of the Year sa kantang Dungka at Wish Collaboration of the Year kasama si pop star Queen Sarah Geronimo sa awiting Uma Aligid. Bukod sa SB19, ilang artist din ang nakakuha ng matataas na boto gaya ng Cup of Joe sa kantang Multo para sa Wish Rock Alternative Song of the Year, Marilag by Dionela sa Wish and R&B Song of the Year at Pahinga na James Reid at TJ Monterde para naman sa Wishclusive Collaboration of the Year. Sa lahat ng fans na gustong suportahan ang kanilang paboritong artist, magtungo lang sa Facebook page ng Wish 1075 para malaman kung papaano bumoto. Ang botohan para sa 11th Wish Music Awards ay matatapos sa January 2, 2026. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Galatia 6:7 na nagsasabi, "Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi napabibiro, sapagkat ang lahat na ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Razon, ako si Rosalie Cos. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.